Mag-grocery pala kami ngayon ng maramihan kaya naman eto chineck ko na yung mga stock namin para mailista ko na yung mga kulang dito sa bahay. Last April ata or May yung huling grocery namin ng maramihan kaya naman sabi ko sa asawa ko mag-grocery na ulit kami. Pero eto bago kami mag-grocery, i-check ko na muna yung mga stock namin dito sa bahay para hindi magdoble-doble. Pati na nga rin pala yung mga expiration date, i-check ko na para yun na yung una kong gagamitin at hindi masayang yung mga stock. At syempre kasabay ng pag-check, sasabayan na din natin ng linis para hindi masayang yung oras. May mga pasta sauce at pasta noodles pa kami kaya naman hindi na muna ako bibili. Pati na nga rin pala itong mga ibang noodles dito, bala ko na din siyang lutuin. Para sa pagpasok ng bagong taon, panibagong stock na nga rin yung may lalagay dito. Marami pa nga rin pala akong sinigang mix, breading mix, pati na nga rin itong crab and corn soup at mushroom soup. Kaya naman hindi na muna ako bibili niyan at uubusin na muna nga namin. Kapag nag-grocery kasi kami, dinadamihan ko talaga yan ng bili. Kasi kapag patingi-tingi namin siyang binili sa tindahan, medyo mataas na nga yung patong. Pero syempre, hindi naman natin sila masisisi kung medyo mataas na yung patong nila kasi namamasahe pa sila plus pagod pa. May mga ilang pirasong gata pa nga rin pala kami dito sa bahay kaya naman ang bibilhin ko ay 2 or 3 piraso na lang. Tapos sa mushroom naman at tomato sauce hindi na muna ako bibili dahil marami pa naman sila. Pati na nga rin sa palaman ng tinapay hindi na rin muna ako bibili dahil marami pa nga rin kaming stock. Pero etong evap cream na rin whole corn at cream corn konti na lang kaya naman magdadagdag pa ako niyan. Chinek ko nga rin pala itong mga expiration ng gatas at malapit na nga rin ma-expired itong mga condensed namin. Isip ko na nga rin pala dyan kung ano ang dessert yung pwedeng lutuin or gawin para hindi masayang yung condensed. Nakakahinayang din kasi kapag tuluyan ng na-expire dahil magkano din yung isang lata ng condensed. Alam niyo ba mga momshies, every time pala kapag nag-grocery kami, ang binabayad namin is credit card. Hindi na nga rin sa mga bills namin dito sa bahay, ang pinababayad namin is credit card na din. Laking tulong siya kasi hindi ka nalalabas, hindi ka na mamamasahe, tapos hindi ka na rin pipila kapag nagbayad ka ng bills. Alam niyo ba mga momshies, malaking tulong din talaga yung credit card sa amin nung nag-pandemic. Kahit hanggang ngayon kapag nagigipit kami, hindi kami sa Bombay kumakapit kung hindi sa credit card. Wala lang, na-share ko lang kasi sa katulad nga naming mag-asawa na nahihiyang mangutang or lumapit sa mga kamag-anak, kakilala or kaibigan, naging malaking tulong talaga itong credit card sa amin. Hindi ko kayo ini-encourage mag-credit card para mangutang na mangutang ha. Kasi kapag nag-credit card ka, kailangan mo talaga ng disiplina at limitasyon. Di naman kasi porket nag-credit card ka, kailangan swipe ka lang ng swipe at utang ka lang ng utang. Sa almost 10 years nga namin gumagamit ng credit card kapag nag-grocery, nagbabayad ng bills, or kapag naguhulugan ng mga appliances, okay na okay talaga siya para sa amin. Ay, one time nga rin mga momshies na nakapag-loan din kami sa credit card dahil gipit na gipit kami. Pero yung mga struggles at hirap namin na yun sa buhay, si credit card lang yung nakakaalam at kaming dalawang mag-asawa. At eto na nga mga momshies, nakapag-grocery na kami kaya naman nag-refill na ako dito sa mga lagayan namin. Konti nga lang din pala yung mga binili naming pagkain at mga delata dahil nag-grocery din naman kami sa Dali. Tapos dito naman sa mga frozen food, nagdagdag din ako para pang emergency ulam namin dito sa bahay kapag hindi pa nga ako nakapamalengke. Ito naman mga lagayan namin ng sabon inayos ko lang para mas organized. Madalas kasi kapag may mga dumadating na PR package dito sa bahay, hindi ko na nga naayos at lagay lang ako ng lagay. Kaya naman eto, sobrang gulo nga kaya naman inayos ko na muna. Bigyan ko ito. Siyan. Talulog sila ako.